Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay January 31, huling araw po ng buwan ng January ng taong 2026. At kahit na nga po medyo malayo-layo pa yun pong presidential elections, ay talagang napakainit na po ng bangayan, napakainit na po ng usapin kung sino-sino nga ba yung mga kakandidato, mga maglalaban-laban sa darating po na 2028 presidential elections. So may mga usap-usapan na muling tatakbo sa pagkapangulo yun pong dating Vice President na si na ngayon po ay mayor ng Naga City na si Madam Leni Robredo. Siya po yung pinakamatunog na makakalaban po ni Inday Sara Duterte sa presidential election sa 2028. At may mga lumalabas din po na balita na ito din si Rapi Tulfo. Ayan, isa din po sa mga matunog na pangalan na makakalaban po ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. So ngayon ay babasahin ko po sa inyo ito pong post ng Archlight News. Ipinost po nila ito noon pong December 3 noong nakaraang taon 2025. Ito po ay survey na ginawa nito pong WR numero sa kanilang 4th quarter national survey. Ayan, ito po. Source, WR numero Philippine Public Opinion Monitor, issue 5 volume 2025. Sample size 1,412 Filipinos. Field work dates November 21 hanggang November 28 mga kababayan. At mayroon po siyang margin of error na plus minus 3. So ito na po ito pong post ng Archlight News ay babasahin ko po sa inyo. Ayan, patuloy na lumalakas ang puwersa ni Vice President Sara Duterte matapos siyang muling manguna sa WR numero 4th quarter 2025 national survey kung saan siya ang nanatiling top choice. Ibig sabihin po mga bayan, siya po yung pinaka napupusuan ng atin pong mga kababayan na gusto nila maging susunod na presidente. Ito pong si Vice President Sara Duterte sa 2028 mga bayan. Ito po, tuloy po natin. Patuloy na lumalakas ang puwersa ni Vice President Sara Duterte matapos siyang muling manguna sa WR numero 4th quarter 2025 national survey kung saan siya ang nanatiling top choice ng mga botante para sa 2028 presidential elections. Batay sa pinakahuling datos, nakuha ni Vice President Sara Duterte ang pinakamataas na voter preference sa buong bansa na may solidong suporta mula Luzon hanggang Mindanao at mula urban hanggang rural communities. Kasama sa mga sinukat ng WR numero ang ilang personalidad na posibleng tumakbo sa pagkapangulo, kabilang na sina dating Vice President Leni Robredo at si Senator Reza Hontiveros na bagamat nagpakita ng competitive numbers sa piling rehiyon ay malayong hindi nakalapit sa nationwide dominance ni Vice President Sara Duterte. So ito na po yung mga porsyento na kanila hong nakuha mga bayan. Ibibigay ko po sa inyo kung ilang pong mga porsyento yung kanila pong nakuha. So ito nga po, nangunguna itong si Vice President Sara Duterte na mayroon pong nakuhang 33.3%. Ayan po 33.3% po. Ito hong nakuha nitong si Vice President
Sara Duterte. At yan po ay sinundan nitong si Senator Rapi Tulfo na mayroon pong nakuhang 13.4%. Ayan, 13.4% po yung nakuha ni Senator Rapi Tulfo. At yung pangatlo po ay itong dating Vice President na ngayon po ay Mayor ng Naga City na si Mayor Leni Robredo na mayroon pong nakuhang 13% mga bayan. So, medyo magkalapit po. Parehong 13% po yung nakuha nitong si Rapi Tulfo at itong si Madam Leni Robredo. Pero hindi man lang nangalahati. Yung porsyento na nakuha ng dalawa dito po sa porsyento nitong si Vice President Sara Duterte. Napakalayo po mga bayan, hindi man lang nangalahati. At ang pang-apat po ay itong si Senator Bongo na mayroon pong nakuhang 4% mga bayan. At ang panglima po ay itong si Senator Robin Hood Padilla na mayroon pong nakuhang 3.3%. At yung pang-anim po ay ito pong si Grace po. So ito po mga bayan, yung nakuhang porsyento po nitong si Grace po ay 3.3%. So pareho po silang nakuhang porsyento nitong si Robin Padilla at si Grace po, magkapareho po sila. At yung sunod po, pang ilan na ba ito? Pang-pito ay itong si Senator Risa Hontiveros na mayroon pong nakuhang 2.4% mga bayan. At yung pang-walo ay ito pong si Bam Aquino na mayroon pong nakuhang 2% mga bayan. At sinundan po ito nitong si Senator Kiko Pangilinan na kaalyado din po yung tawag sa kanila ay Pinklawan mga bayan, Pinklawan. 1.6% po yung nakuha nitong si Senator Kiko Pangilinan. At yung panghuli po mga bayan na napupusuan ng ating pong mga bayan ay itong si dating House Speaker Martin Romualdez na mayroon pong nakuhang 0.8% mga bayan. Medyo sumasabit pa itong si Martin Romualdez, may nakuha pang 0.8%. Pero napakalayo po yung agwat po ng pinakahuli na si Martin Romualdez doon po sa nangunguna na si Vice President Sara Duterte. So talagang nangunguna pa rin itong si Vice President Sara Duterte sa mga napupusuan ng ating pong mga babayan na magiging susunod na presidente o mga napupusuan ng ating pong mga bayan na kakandidato o kanilang susuportahan sa 2028 presidential election. Talagang Duterte pa rin yung nangunguna mga kababayan. So abang-abang na lang po tayo sa mga susunod na araw sa mga survey na ilalabas ng RR numero patungkol po dito sa 2028 presidential elections. At abangan din po ninyo sapagkat tayo po ay magsasagawa rin po ng ating pong Kalye survey dito po sa aming lugar at doon sa kalapit naming lugar dito po sa buong Kabikulan. Ayan, sisikapin po natin na malibot yung Kabikulan mga bayan para po makapagsagawa tayo ng Kalye survey para sa may kaugnayan po dito sa 2028 presidential elections. So sa ngayon ayan muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood. So i-comment nyo po sa baba kung sino po yung inyo pong napupusuan na magiging susunod na o gusto nyo maging susunod na presidente sa 2028. Yan, i-comment nyo na po sa comment section. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood at ingat po tayong lahat mga idol at mga kababayan.